Praise, praise. Dito na tayo, sa gitna. Hoy, sige na. Mag-2:30 na. Boys, dito na kayo, boys. Mamaya na yung upuan kasi maglalaro pa tayo mamaya. Kuya, dito na kayo sa gitna. Dali na. Ayan, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Yung ating mga young people dyan. Unat-unat na at tayo magsisimula na po. Dito kayo sa gitna, dali na sa gitna. Then yung mga bata din natin sa unahan. Sige na, tayo na kayo. Kasi mamaya sa games, bubuhayin natin yung isipan niyo. Dito na kayo sa gitna. Dito na kayo sa gitna. Dali na, mag-start na tayo. James, opening ka. Prayer. Closing ka, R. Mamaya. Dito na kayo sa gitna. Dali tayo. Mag-start na tayo. Yan. Ihanda na ang ating mga sarili bago tayo dadako sa ating pag-aaral. Tayo muna iaawit sa Panginoon. Italaga muna natin ang ating mga sarili. Yan, i-focus natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon at tayo po umawit sa Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa iyo, Panginoon. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo,
iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Minsan pa sabihin natin, O Diyos, O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay, Panginoon, nang papantay sa kabutihan mo. Alam mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa Panginoon Jesus, purihin ka. Ilayin ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Yes, Lord, salamat Panginoon. Ikaw po ang maghari sa aming buhay, maging buhay ng bawat kabataan, Panginoon. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Yan sa opening prayer, pangunahan tayo ni James. Yes, ay po pumikit manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito at nagsama-sama na naman po kami upang pag-aralan ang salita mo at kung may matutunan naman po muli. Love for this day. Amen. Ayan. Bago tayo dadako sa ating pag-usapan mamaya, tayo muna ay gisingin muna natin yung mga dugo niyong natutulog. Uy, mamaya na kayo kasi maglaro pa tayo. 4 kayong lalaki, di ba? Partner mo na kayo. Tapos kayong dalawa din doon sa dulo. Ang gagawin nating games ngayon is, ang title is The Hammer. Alam niyo yon, The Hammer? Yung up, down, shake. Tapos, hit. Sige, dito kayo sa gitna. Partner. Dito, partner, dito, dali. Tapos mamaya, meron din tayong mind games. Sama yung dalawa. Pampaano? Ha? Partner kayo. Sama.
Siyempre dito, partner kayong dalawa. Kayong dalawa, kuya. Kapag sabihin kong up, dapat itong gamitin natin. Ganyan, up. Kita mo na? Paano daw? Pag sabing up ako. Tapos pag down, down. Up, down. Kasi paunahan kayong dalawa, mag-up, down. Hindi, dapat paras na kayo nakaganon. Diba? Paras kayo nakaganon. O, pag sinabi kong shake, shake. Pag sinabi kong hit, dapat pag sinabi, dapat gagan. Ganyan, ganyan. Okay. Dapat nakaganon, up. Pupunan tayo. Up, down. Up, down. Tapos, dalawa na kayo nakaganyan, shake, 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 shake. Yan talaga, shake sila, shake, shake. Pag sinabi kong hit, dapat yung nasa pangalawa, alis to sila para hindi ka matamaan. Sige na, ganyan. Pag sinabi kong hit, gaganon mo yung kamay mo. Oo. Hit! Oo. Pag sinabi kong hit, dapat, yan. Opo. Kung sino yung nasa taas, yun yung mag-hit. Okay, sige, sige. Nakagano na kayo na? Up. Hindi, nakaganyan na kayo. Up. Down. Up. Down. Up. 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 Hindi na. Wag naman kayo. Dapat hindi mano. Sige. Ulit. Nagets nyo na dyan sa dulo? Okay. Oo. At saka dapat hindi pa rin mawala. Pag sinabi kong down. Down. Up. Down. Up. Tapos, sinabi kong shake. Shake, 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 shake. Up. Shake, 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 shake. Down. Shake, shake. Up. Down. Up. Down. Up. 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 Hindi, kasi mamaya meron pang isa mamaya. Hindi, dapat sinabing up, down. Steady lang dapat. Game na, game na. Game na ha. Okay. Up. 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 Down. 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 Up. Up. Shake, shake. Shake, 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 shake. Shake. Up. Down. Down. Up. 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 Shake, shake. Shake, shake. Hit. Sino natamaan? Wala. Sige, ulit. Dapat meron. Okay, last na to ha. Up. 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 Down. Down. Up. 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 Shake. 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 Shake, 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 shake. Down. Up. 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 Down.
down, 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 shake, 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 up, down, down, hit. Ano, tamaan kayo? Sige, last na nga, last na. Okay, last na to. Dapat yung kamay nyo, hindi siya hindi mabuwag. Hindi mabuwag. Okay. Oh, sige, up, down, up, down, up, up, down, down, shake, 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 up, shake, 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 down, shake, 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 up, down, hit. Yung sa inyo nagaganon yung sa kanila hindi. Yun yung yung hindi na Okay. Sinong nanalo? Walang nanalo? O sige, next game tayo. Next game tayo. Di ba tigda dalawang grupo kayo? Siyempre, yung kailangan within 10 minutes. 10 minutes matapos nyo to. Ano lang to, New Testament lang to. Dapat i-arrange nyo siya in order. Kailangan in order siya ha, sunod-sunod dapat ha. Ang mauna, sino mauna sa inyong dalawa? Ay, tatlo na lang, tatlo sila. Tatlo sila, no? O, sige. Ikaw, Chin, sa kanila, at si ate doon sa kanila. Kailangan, pabilisan to na mabuo nyo to, ha? New Testament lang to. Sige, mag-ano kayo kung sino mauna sa inyo. Isang grupo. Sige na. Sige. Kung sino yung pinaka mabilis mag-arrange nito, yun ang panalo. Sige, yung talo. Sinong gusto? Sige na, sinong talo? Sige. Dali, Chin. Walang review na. Dito natin malalaman. Dito na. Hindi, dito sa sahig. Kailangan sunod-sunurin nyo to, ha? Ay, timer. Sino tayo mag-timer? Mag-timer ka pa kung sino mabilis. Okay na ba yung timer natin? Kung sino yung pinakamabilis na i-arrange to, ay yun ang mananalo. Okay na ba yung natin? Timer? Timer starts now. Kailangan sunod-sunod, ha? Kailangan sunod-sunod. Sunod-sunod dapat. Sunod-sunod dapat, ha? Dito natin malalaman kung lagi kayo nagbabasa ng Bible.
Ramos. Ay lang, no coaching please. No coaching. May judge tayo ha. Ang judge natin ay professor. Tingnan natin kung tama ba yung pagkasunod-sunod na yan. Yan. Ilang minutes na? Yan, pabilisan to ha. No coaching please. Tama ba yan? Tama ba? Wala na. Naku, bukan si Chinchin na may award nito. Kayo magkapatid, tulong kayo. Dali. Tulong-tulong ha. Tulong-tulong. Isang team kayo. Okay, tulong-tulong kayo, tulong-tulong kayo. Tulong-tulong. Oy, tumulong ka dito. Oh. Alalahanin niyo kung sino may pinakamabilis, yun ang mananalo. Oh, meron pa. Sige, hayaan mo na. Basta yung ano. Oh, sige, saan ilalagay ang 1 Timothy? Saan banda? Saan ilalagay ang 1 Timothy? Kulang talaga yun. Tulong. Merong hawak pa. Saan yan nilalagay ang Titus? Hala. 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 Okay na ba yan? Okay na yan? Okay na yan? Oh, hands up. Okay na. Oh, hands up kung okay na yan. Yan, okay na daw. Nakailang minutes sila? You got 4 minutes and 46 seconds. Okay, sige. Ay, ito. Tama ba yan? Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st, 2nd, Galatians, Ephesians, 1st, 2nd, Titus, Hebrew. Oh, ano ang yung judge natin?
Oh. Okay, sige. Sila ay 4 minutes and 46 seconds. Hindi. Teamwork kasi yun, teamwork. Okay. Hindi, ang ano natin dito, ang labanan is yung pabilisan. Okay. Okay, ready na ba? Ate, dito ka na. Okay. Time start. Time start. Nasaan na yung ating ano? O yung ating ano, papa? Timer. Ang ano natin, ang base natin dito is yung pabilisan. Okay, time starts now. Kailangan siyempre makikita yung teamwork. Ayun pa isa. Pabilisan ang labanan ha, pabilisan. Oh, yung ano yung pinakadulo, ate doon ka sa ano, strategy na lang nyo kung paano nyo matapos siya ng mabilis. Walang mag-coach ha, walang coaching. Oo, may timer yan. Kabisaduhin muna natin ang New Testament. Kabisaduhin natin yan. Oo, kasi yung ano kung ang New Testament hindi nyo ma-memorize, how much more ang Old Testament. Oh, mm, mm, mm. Oh. May ano acronym yan pagkatapos ng Corinthians. Mm. Ay, naku! Ah! 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 I-review kayo, review kung anong missing dyan. I-review nyo. Review. Review. Mali. I-review nyo, review. Jepsy yan, te. Jepsy. Oh.
Ay! Review ulit. Oh, ano masasabi nyo, group 2? Ano masasabi nyo? Ah! Ano masasabi nyo? Review kayo, review. Review. Oh, review. Review. Oh, review. I-review mo to dito park. Dito na park. Review. Oh, pagpalitin mo lang yan. Oh, ano kayong dalawa? Ano, ano kayong dalawa? Oh, ano? Tama na yan? Sa tingin nyo tama na yan? Kayong tatlo? Ano? Hands up na? Yan. Jepsy, pag sinabing Jepsy, una ang Galatians. Okay. Oh, may acronym yan, Jepsy yan, Jepsy. Okay, nakailang minutes sila? Hindi pa rin, talo pa rin yon. Okay, ang nanalo ay group 1 na yan. Sabi ko nga sa'yo, review mo, i-review dito. Oh. Boys, kailangan mapamiliarize nyo tong New Testament. Kailangan yan, alam nyo ang sunod-sunod. Sige, ang nanalo ay, ate tumayo ka na dyan. Tumayo ka na, laro lang yan. Okay, ang nanalo ay Group 1. Yay! Palakpakan natin. Ang palakpakan natin. Oh, laro lang yon, hindi iiyak. Okay. Next week yung Old Testament. Sige. Okay lang yan. Ito naman eh. Dapat kayo mga young people ha. Anong lesson na natutunan nyo? Ano pang lesson? Anong lesson, James, na nakita mo? Anong lesson? Anong lesson na nakuha nyo sa games natin? Kailangan ng teamwork nun. At saka, ang pinaka talaga nun, sa games na yon dapat i-familiarize nyo, dapat memorize nyo buong New Testament. Okay. Sa next na meeting na yon, pag-aralan nyo yung old. Sunod-sunod. Okay, so next meeting na natin yon. Sige, dito na kayo. Dapat ang lesson doon, sa uluhin nyo yung New Testament. Sige, dito na kayo sa gitna. Proceed na tayo sa ating sige na, bilisan nyo na. Dito na kayo sa gitna. Proceed na tayo sa ating topic. Yung mga nanalo, huwag nyo kalimutan yung prizes nyo mamaya. Ano prize? Dito ka na. Kuya, dito ka na. Kuya, umupo ka na maayos. Okay, sinong nakaalala nung last topic natin?
Sino nakaalala? Sino nakaalala? May may award mamaya. Yung pinag-usapan natin last, regarding saan? Yes. Ano ba regarding saan? Worship. Specific ng worship. Sige. Tumuhan pa talaga. Yung topic talaga natin, ano yung napag-usapan natin? Ano yon? Yung ano yung natutunan nyo ng last week? Sige ate, kahit nakinig ka ba nun? Ano yung topic namin last week, te? Principles of worship. Very good, Ate Shane. Oh. Di ba? Ang topic natin is principles of worship. Ano yung mga 5 na yon? 5. Ano yung 5 na yung principles? Yung una, yung pinakauna, yung pinakamahalaga. Principles. Worship involves worship involves starts with letter R. Relationship. Ito yung una. Yung pangalawa, worship involves starts with letter J. Ano yan? Worship involves relationship. Worship involves journey. Number 3, worship speaks about starts with letter S. May assignment kayo nun eh. Hindi. Ganito ng mga ito eh. Ano yan? Sacrifice. Number 4, ano yon? Ano yon yung number 4? Worship involves starts with letter O. Dapat sa pag-worship tayo may kaayusan. May kaayusan. Dapat kung sino naka-assign sa prayer meet, magbe-prayer, opening prayer, order. Wow, very good si Kuya RR. Last, worship involves yung last? Kasi 5 yon sila eh. Starts with letter P. Provision. Makinig kayo. So ano yung 5? Worship involves relationship. Worship involves journey. Yung spiritual journey nyo. Ano yung mga spiritual journey ginagawa? Siyempre, prayer nyo. Bible reading. Yun yung spiritual journey na sinasabi. Tapos, number 3, worship speaks sacrifice. Worship involves order. Then last is provision. Ngayon naman ang topic natin, anong gagawin natin kapag nag-start na tayo ng service? So, yung word na service, sa tingin nyo, para sa inyo, anong ibig sabihin? Acronym yan siya, service. Kapag nag-organize na tayo ng ating first worship service, sa tingin nyo, ano ang pinakaunang gagawin nyo? Yung S na yan, anong nag-start yan? Siyempre, kapag mag-start na tayo ng worship service yung mga young people natin, kayo ang tutugtog sa ganitong sa tingin nyo, yung S, ano nito? Ha?
Service, ikaw James, sa tingin nyo? Ha? Salvation. Ikaw Kuya Yuri. S. S stands for servant. Siyempre kapag may gawain kang yung gagawin, ano ang unang-una yung gagawin? Siyempre yung S stands for start. Siyempre. Start praying. Pray for God's perfect timing. So, ang S ay start. Mag-start ka. Mag-start kayo. Siyempre, kapag may pag-pray nyo muna. Mag-start kayo mag-pray. Ipag-pray nyo lahat, siyempre, yung perfect timing, kung kailan, tsaka siyempre, yung involved din dito yung lahat ng gagamitin. So, sa service, ang S stands for start. Yung letter E, sa tingin nyo, guess. Na evacuation. Service, topic natin, evacuation. Sige, guess. Ano yung E stands for everyone? Ha? Evaluate? May another term yun siya. Basta, yung E natin, sa tingin nyo? Siyempre, nag-start na kayo mag-pray. Na Lord, kailan kayo mangyayari yung aming gagawin na worship service? Siyempre, yung God's timing. Nag-start na kayo mag-pray. Tapos, yung E naman sa service natin, sa tingin nyo, ano ang ibig sabihin yan? Nandun na yun, nag-start na kayo. Sa tingin nyo? Yung sabi mong evaluating Kuya, malapit yun doon sa sasabihin ko. Sige, yung E na to, ang ibig sabihin nito ay explain. Sabi dito, explain and consult with the cell group members. Siyempre, ito yung, kung tapos na kayo mag-start, nag-pray na kayo, kung kailan kayo mag-start ng inyong worship service. Sa E naman, i-explain nyo sa mga kasama nyo. Explain nyo kung anong gagawin nyo, sinong mga taong involved, ano yung dapat gagawin nyo doon sa cell group na yun. Kumbaga, nandun na kayo yung, parang nagmi-meeting na kayo. Explain. Ha? Naintindihan po? Sa tingin nyo, yung letter R, ano yun? Sa service ha, kapag nag-start tayo ng worship service. Ha? Ano po? Respect? Siyempre, kapag nag-start ka na, in-explain mo na yung plan nyo or yung sino mga taong involved, anong gagawin nyo, lahat, na-discuss nyo na sa grupo nyo. Yung R naman, anong susunod yung gagawin? Review? Another, yung letter R. Sa tingin yung R stands for renew. I-review nyo yung na-discuss nyo? Ha? Revise? Another. Ha? Sino yung nasabi? Yun. Ang correct nyon ay, yung R ay reserve. Sabi dito, reserve or select a neutral venue. Kapag, syempre yung plano nyo kapag nasa outside kayo,
given na yung sa church na magkaroon kayo ng worship service. Kung merong pagkakataon na sa outside kayo, worship service, kailangan mag-reserve na kayo. Kasi may plan na kayo Nakapag-start na kayo, kung kailan gagawin, tapos in-explain nyo na sa kagrupo nyo kung anong mga dapat gawin, sino mga taong involved, anong mga kailangan. Then, ang next yung gagawin is, mag-reserve na kayo ng venue. Sinasabi dito kung gusto nyo sa mga restaurants, sa hotels, sa mga function rooms, kailangan mag-reserve na kayo. Yan. Naintindihan po? Sa service tayo, sa letter R. Next, sa letter V. Nakapag-reserve na kayo ng venue. May plano na kayo, nakapag-start na kayo, pinag-pray nyo na. Sa tingin nyo, ang letter B starts victory. Ano ba? Nakapag-reserve na kayo ng place. Meron na kayong place na pagdaluhan nyo ng worship service. Kasali yun, pero mamaya pa yun yung sinasabi mo. V stands for visitor. Hindi pa, mamaya pa yun. Mag-isip kayo, anong V? Siyempre, dapat i-figure out nyo na kayo mga mag-start na kayo ng worship service. Dapat napaloob to kasi nga, need talaga nyo to. Kasi first time kayo mag-start ng worship service, kailangan sunod-sunod yan ng mga gagawin nyo. Venue, yung venue nga natin, naka-reserve na tayo ng venue Meron na, naka-reserve na tayo ng venue. Anong next gagawin? Siyempre, nakapag-start na kayo, na-explain nyo na, may plano na kayo, nakapag-reserve na kayo ng venue. Anong next? V. V stands for value. V stands for ano? V stands for view. View and prepare. Ang sabi dito, kailangan 1 month before gagawin nyo yung plano nyo, napag-usapan nyo na. Na-view niya, alam na ng buong team ahead of time. Sabi nga dito, a month before. Kung sino yung mga na yon, kung sino yung maging preacher nyo, sino yung mag-minister, sino yung mga ushers, sino yung mga dapat mag-facilities, lahat yan nakaplano na yan kasi may plano, nakapag-reserve. I-view nyo na, sasabihin nyo na sa grupo nyo. Kumbaga, i-discuss nyo na. Ito, ang mag-preach sa atin sa ating worship service, kasi ganito, sinong mag-usherets, sinong mag-facility, sinong ganyan. Dapat meron na naka-designate bawat area. Next. Sa letter I, sa tingin nyo ano? Meron na tayo, nag-start na tayo, na-explain na natin. May venue na tayo na reserve. Alam na natin kung saan ang mga designated area nyo. Yung letter I, sa tingin nyo ano? Interview? Ano? Guess lang. Integrity? Meron na kayong, nakapag-start na kayo, may plano na, may place of worship na, meron ng, may program na, kasi meron ng mga naka-designated na tao, kung sino mga magpa-facility, sino mag-preach, sinong mag-a-ushers. Sa tingin nyo, yung letter I, ano ang ibig sabihin yan? Hula. Wala? Yung letter I, ang ibig sabihin ay influence.
influence. Influence people to come. Anong gagawin nyo? Siyempre, mag-invite kayo. People who to invite. Siyempre, sino mga i-invite nyo? Yes, tama si Kuya Yuri, yung mga close friends nyo. Ay, Kuya, sino pang i-invite nyo? Bukod sa close friends nyo, sino pa? Relatives. Sino pa? Siyempre, yung immediate family nyo. Kaya ang I ay influence. Pwede din to sa ano, I invite. Invite, pwede din yan. Oh, yan. Dahil nakapag-start na kayo, na-explain, may ano na kayo, na-explain nyo na, nakapag-reserve na kayo ng venue, meron na kayong program, may naka-designated na bawat area, nakapag-invite na kayo sa iyong mga close friends, immediate family, sa inyong mga relatives. Then, ang next is, anong gagawin nyo? Care? Care? Car? Ano sa tingin yung letter C? So, meron na may program na tayo, may venue na, meron ng mga naka-designated, nakapag-invite na tayo. Sa tingin nyo, yung letter C, anong ibig sabihin? Ha? Kapag, anong gagawin nyo kapag yung tipong, meron na kayong lahat, plano, syempre, meron na lahat. Anong pinaka last na gagawin nyo? Syempre, kapag meron na lahat, ano pa ba ang kulang? Yung C. Ha? C stands for check. I-check nyo. Syempre, check all that are needed at the first worship service. I-check nyo kung anong mga kulang. Syempre, yung mga itong nagawa nyo, meron pa talaga yung ano, halimbawa may nakaligtaan or merong idadagdag, merong babawasan, yung ganyan. Kaya kailangan nating mag-check. Check yung anong mga gagamitin, yung mga nakaligtaan natin, lahat ng ating kailangan. Kaya need nating i-check. Check yan siya, check. Yan, service. Meron na tayong, lahat na yan, meron na. Sige, yung letter E, ano? Sa tingin nyo? Ha? Guess, ano ang letter E sa service? Kung sinong makapag-guess sa letter E, may prize mamaya. Sige. And, anong ginagawa nyo kapag meron na, nagawa na to lahat nagawa na. Nagawa nyo na to. Malapit doon. Evangelism. Malapit din doon, James. Siyempre, anong gagawin nyo kapag nagawa nyo na to? Yung pinakalas na gagawin nyo. It's time. Sa service, ang E stands for ano? Ha? 7 letters. Ends with letter D. Similar word siya sa evaluation. Another term for evaluation.
Okay, sige. Meron na to lahat. Nagawa nyo na to. Kasi ang last na nag-check na. Nakapag-start na kayo ng worship service. Synonyms. I think. Oh, hirit. Sirit na. E stands for evaluate. Same, ano siya, malapit siya doon sa word na yun. Siyempre, anong ginagawa nyo? Hindi nyo alam kasi hindi nyo ginagawa. Ha? Hindi nga, dito nga sa influence, nakapag-invite ka na eh. Depon sa na-check mo na lahat ng kailangan nyo. Kumbaga, nag-start na kayo dito ng worship service. Yung E na to, anong gagawin nyo kapag tapos na kayo nag-start? Nakapag-start na kayo ng worship service. Nagawa nyo na to lahat. O, anong gagawin nyo? Yung pinakalas. Sirit. Meron tayong gagawin. Meron tayong gagawin talaga. Ano? Estimated. Hindi, syempre, tapos na yung worship service, nagawa na to eh. Tapos na yung worship service. Yung mga na-invite nyo, anong gagawin nyo sa mga na-invite? Anong nagawa nyo sa na-invite nyo? Ha? Yung same sa yung sinabi mong encourage. Another word. Yes, sinabi na ni Chinchin, extend. Extend time to follow up. Kailangan, syempre, may na-invite kayo. Kailangan yung i-follow up. I-extend mo nga yung hindi naman evaluation ng basta ang E stands for extend. Oh, lahat ng na-invite nyo, anong gagawin nyo? Syempre, kailangan yung i-follow up. Ganun naman talaga tayo kapag may visitors tayo tuwing worship service. Anong ginagawa natin? Ipa-follow up natin. Sa paanong paraan? Anong klaseng follow up? Paano nyo gagawin i-follow up? Halimbawa, si Kuya Yuri, may friend siyang in-invite nung nag-worship service kayo. O Kuya Yuri, anong gagawin mo na ma-follow up mo yung friend mong na-invite? Siyempre, ano gagawin mo? Hindi, i-follow up mo na nga siya eh. Follow up through chat. I-chat mo siya. Siyempre, i-visit mo siya personal. At the same time, yung hindi natin nagagawa, sendan mo siya ng thank you card. Yun yung ginagawa natin. Send thank you card. Kaya yung pinaka last na yung sa service natin, yung E stands for extend. Ha? 6 lang pala. Extend. 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 Extend nga siya. So, yung acronym ng service na to, kailangan kapag mag-start na kayo ng worship service, start praying. Start praying. Then, next is, kailangan meron na kayong plan. Na-explain na sa cell group nyo kung anong mga plano nyo. Lahat ng kasama sa program, lahat ng gagamitin, lahat ng involved na tao, kailangan na-explain na dito. Then sa R, nakapag-reserve na kayo ng venue kung sa labas man kayo, mag-worship service, nakapag-reserve na kayo.
Kung sa church, di sa church. Then, pagkatapos kung meron na sila, then, i-review nyo yung program nyo. Kailangan nandun na yung naka-designate na sa bawat member or di kaya lahat ng kasama sa program, meron na kung sinong magpi-preach, sinong tutugtog, sinong lahat dito. Ma-view na nila. Then, ang sunod na gagawin nyo, you need to invite. Mag-invite kayo. Then pagkatapos, i-check nyo lahat ng programs, kung sinong merong nakaligtaan, kung meron kayong idadagdag, kaya nga ang C stands for check. Then, kapag nakapag-start na kayo ng worship service, tapos na, then lahat ng yung mga na-invite nyo, kailangan yung i-extend nyo, i-follow up nyo, i-visit nyo, or di kaya i-chat nyo. Naintindihan po? Kaya nga, ito yung gagawin natin kapag nag-start na tayo, nagsimula na tayo ng worship service. Yung kayo na. Kayo na ang tutugtog, kayo na lahat. Ganito ang gagawin nyo. Plano. So, naintindihan po? Ano, may naintindihan? Sige, anong naintindihan nyo? Kung may naintindihan, ano po ang naintindihan nyo? Ano pa? Mag-i-end na tayo dyan kasi next meeting, iba na naman ang topic natin. Sa isa lang. Sige, ano naintindihan? James. Amen. Very good, Kuya James. Kuya RR, anong naintindihan mo? Kagrupo mo. Oo. Sino summarize na ni RR? Basta. Ayan, salamat Kuya RR. Ang malaga is may natutunan kayo ngayong hapon na ito. Basta, ito yung pinaka tama gagawin kapag kayo, pag i-start na kayo ng worship service nyo, ipag-pray nyo, ha? Siyempre, bago tayo mag-start sa next topic natin, i-review yung ating napag-aralan para mag-retain yan sa isip nyo. Kasi hindi pwedeng walang natutunan. Then si Kuya Yuri, anong natutunan mo Kuya Yuri? Sige, anong gagawin natin? Anong gagawin nyo kapag may na-invite kayo? Siyempre, nandun yung pag-i-entertain nyo. Anong gagawin? Halimbawa, pag tapos na yung worship service nyo, anong gagawin sa mga na-invite nyo? Extend ng Huwag niyong kalimutang i-follow up. Follow up nyo. I-chat nyo. May mga sabihin ni Yuri yung friend niya, oy, kumusta ang Basta wag niyong kalimutang i-follow up nyo yung mga invite nyo. Kapag kayo lang, mga lahat ng young people, nag-start na kayo ng worship service, kasi magkaroon kayo niyan puro young people lang kayo, kailangan meron tong plano na ito. Wag niyong kalimutan to. Okay? I hope and I pray na meron kayong natutunan sa hapong ito. Then, next week, baka hindi ako magturo nandun yung si Linlin na or di kaya si Kuya Jay. Regarding din yun sa worship. Then, pagkatapos nito, mag-jamming.
yung magiging ano nyo, yung magiging lineup nyo kapag kayo na ang mag-worship service, yun ang practicein nyo palagi para ma-familiarize nyo yung tono. Anong sabi mo kailan? Oh, start praying. Yes, start praying. Kasi mahirap din naman kapag nag-start na kayo agad. Dapat mag-pray kayo. Okay? Ayan, salamat po sa hapong ito na hoping and praying na may natutunan kayo. Sa next meeting, baka si Linley na po ang magturo sa inyo. Okay, may natutunan kayo? Okay, yan. Naisi-isa ko. Naano na nga nila eh. Basta ito ang gagawin nyo kapag nag-start na tayo ng worship service. Acronym ng service. Lahat na yan. Huwag niyong kalimutan yan next week. Tatanungin ni Ate Lynn nyo. Anong natutunan nyo? Kailangan meron kayong natutunan. Okay, yan. Tayo po'y tumayo at umawit muna tayo sa ating Panginoon. Then sa closing prayer, si Kuya RR ha. Yung solemn kanina, yung isang solemn. Ha? Hindi, yung last. Noon hanggang ngayon. Sa bawat araw. Siyempre, as an application sa ating topic regarding worship, bago tayo mag-start at mag-end, siyempre nandun yung pagbuburi natin sa Panginoon. Ano boy, tayo umawit sa Panginoon. At mamaya, kamunahan tayo sa ating session ni Kuya RR. Sa bawat araw, biyaya mo'y laging nararanasan. Kailangan oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Kapag kanyang tunay, tayo umawit sa Panginoon. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. At kanyang tunay. Kaya naman, oh Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, oh Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang
ngayon, di ka nagbabago, dapat kailan pa na. Yes, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Yan sa closing prayer, pangunahan tayo ni PRR. Yes, maraming salamat sa araw na to at kahit konti lang po kami at hindi naglahat lang ngayon sa aming Bible study ngayong araw at salamat din po ang marami kami natutunan patungkol sa mga gagawin muna bago mag-service at pagkatapos nito at naway ingatan niyo kami sa aming pag-uwi in this name. Amen and amen. Yay! Sino yung mga nanalo kanina? Wait, syempre.